So magma-market insight lang tayo ngayon 'no ng, tatlong currency pair. Pero idadagdag na rin natin si Dixie, pang-apat si Dixie sa chart analysis natin kasi dalawa yung, USD na meron tayong pair ngayon. So ang tatlong napili kong pair is first, Euro-USD, major pair, commodities, gold, XAU-USD, and minor pair, Euro-AUD. So, pang-apat si Dixie kasi meron tayong dalawa Euro-USD and XAU-USD. Unahin muna natin si Euro. Okay, si Euro-USD muna kung ano yung insight natin dito sa pair na to. So, very quick, medyo bibilisan na lang natin yung the way kung paano ba natin si Euro-USD analyze. So makikita natin Euro-USD, galing siya downtrend, no? Makikita natin umabot pa nga ilang buwan to, di ba? Na downtrend. So galing downtrend, nagkaroon tayo ng uptrend. And ngayon, nagre-range si Euro-USD. So gusto ko to si Euro-USD kasi baga major pair, hindi ganun ka sobrang volatile. And okay yung hindi, baga medyo maaan natin siya yung mga movement niya. Okay? So, meron dito, galing downtrend, nagkaroon na siya ng uptrend ngayon. Uptrend. Kaso nga lang, nag-range siya sa part na to. So, meron tayong ranging dito. Meron tayong support and resistance level. Ito. Yan. So, makikita natin, galing uptrend, nagkaroon ng sunod-sunod na bullish candle. Then, pagdating dito, nag-consolidate na siya. Okay? So, ilang beses siya nag-touch, dalawang beses nag-touch sa support level, kaso nga lang, nire-reject niya talaga. Okay? So, 1 week time frame pala to guys. So, medyo bababa tayo ng time frame. So, galing downtrend, nag-uptrend. So, may possible na mag-continue uptrend siya. Okay? So, balikan natin to. Consolidate sa area na to. Dalawang beses nag-reject. And may balak ulit na umakyat sa level na to. Is kung nasa yung resistance level ng 1 week. Okay, so kung pupunta tayo sa bababa tayo hanggang 1 hour time frame. So galing 1 week, bias natin, trend direction natin sa uptrend. And makikita natin na ngayon nagko-consolidate, which is nagre-ranging yung market. And kung titingnan natin yung 1 day time frame, so makikita natin meron ng something rejection dito sa area to. Ayan. Ilang beses na yan nag-reject. Okay, so dalawang beses na nagkaroon ng rejection kung mas bababa pa tayo ng time frame. Okay, so makikita natin yung area to. Ito. Meron ditong nangyaring uptrend. Okay, so babaan pa natin ng time frame to. Okay, so makikita natin dito sa 4-hour time frame, nagkaroon ng uptrend. Kaso nga lang, nag-range dito, consolidate yung presyo, nagkaroon ng impulsive, then nagkaroon ng breakdown, pullback, and nagkaroon ulit ng impulsive. Okay, so dito, highlight lang natin to. So ngayon, ito na yung tututukan natin. Itong area to. Lang. Itong area na to. Okay? So, sa 4-hour time frame. So, makikita natin, meron tayong meron ditong medyo aggressive move yung mga sellers. So, dito, ayan. Okay, so ito yung last aggressive move na ginawa niya. Ito yung last na nagkaroon ng sunod-sunod na bearish candle. Pero kung mapapansin natin, yung part dito,
ilang beses na nag-reject siya. So, 4-hour time frame, meron siyang create dito. Okay, meron tayo ditong support level. Okay, confirm, andito yung support level na natin. Kasi ilang beses niyang binabaan, kaso hindi na siya bumaba talaga. So, meaning, lumalaban dito yung mga buyer. Okay? Lumalaban yung mga buyer na may possible na iaangat niya yung presyo. Okay, so kasi 3 beses na nag-reject eh. Okay. So, rejection, rejection, rejection. So, ginagawa natin ngayon is top-down analysis. Okay, so, makikita natin dito sa part na to, nagkaroon din dito. So, lalagyan ko to ng, ito yung support ko. So, ito yung resistance level ko. Ayan. Meron kasi ditong 2 beses na nagkaroon ng rejection. So, sa side na to, ayan. And ito, yung pangalawa. So, ngayon, yung movement na to, dito na tayo tututok sa movement na to. So, makikita natin, 3 beses yung rejections. So, ano yung possible na ginagawa sa 4-hour time frame? So, pwede siyang nagre-range muna. Kaso nga lang, kung mapapansin natin to, medyo may unting breakout na. Kasi hindi pa siya ganun ka sobrang linaw para ma-confirm natin na breakout na talaga yan. Kasi pwede kasi magkaroon ng fake breakout pa lang yan. Okay? Pero para sa akin, yung rejection na to, medyo strong na siya sa 4-hour time frame na 3 beses niya nireject yung area to. Okay? So, baba pa tayo ng time frame. So, kung makikita natin 1-hour time frame, okay? Ito, dito nag-create na siya. 1-hour time frame. Ayan. So, may possible na kung ano yung pwedeng ipakita dito sa area to, sa support level na to sa 1 hour, pwedeng magbabayas ako dito ng buy ako. Okay? Pero kung 4-hour time frame naman tayo magte-trade, so disclaimer lang to guys ha. So chart analysis ko to, paano the way ako nagcha-chart analysis sa 3 pair na to. Okay? So kung makikita natin, meron na ditong 2 rejection, ito 3. Okay? So, sa akin, sa 4-hour time frame, pag ako nagtitrade sa 4-hour time frame, kailangan muna mag-create muna siya ng malinaw na higher breakout, then pullback sa resistance level, then saka ko nasasabayan yan. Eto. Okay, sa pullback level na ako. Okay, so hindi pa ganun ka sobrang clear yung binigay niya kung ito ba talaga ay magkakaroon ba ng breakout dito? Or ano lang siya, fake breakout lang. Okay? Kasi medyo maliit, kumbaga medyo sumobra lang sa resistance level eh. Okay? So, dito, as sa akin ngayon, bias ko kasi pag 1 week yung titingnan ko, and medyo, ano ako, kumbaga bias ko dito sa Euro USDs, uptrend kaso nga lang nagko-consolidate pa siya. Pero kung titingnan ko naman sa 4 hour, ano, medyo ano na ako dito kasi may 3 rejection na. Kaso kailangan ko magkaroon ng confirmation na sa 1 hour, meron na siyang something pinapakita sa akin na dito sa level na to na nagre-reject na talaga to. Okay? So, wait and see lang tayo dito sa area to kung magbibigay ba siya ng sign para makapag-buy or magta-touch ba siya ulit dito sa support level and may possible ba na magkakaroon ng breakout o breakdown? Okay, so kasi kung titingnan natin yung 1 week, 'di ba? Medyo burahin natin 'to. And ayan, so nag-reject na siya. Pero dito sa bandang dulo din na 'to, 'di ba? So nagko-consolidate lang talaga siya sa support and resistance. Okay, nagpipingpong lang siya. Okay, pero para sa akin, kung titingnan ko si 4-hour time frame, meron na siyang pinakita na the 3 beses niya nang na-reject. And meron na tayo na flat na support level.
Okay, so siguro magtitingin na lang ako dito kung magbibigay siya ng rejection para magkaroon ako ng bias na buy. Okay, so next naman, um, XAUUSD. So XAUUSD, pinakita niya, ulit tayo 1 week uptrend. Okay? And meron tayo nakikita dito na sa 1 week, strong support level. Ayan. So, nagkaroon ng impulsive, nagkaroon ng higher high. So, yun nga, meron tayong sa pullback na kung susundan niya tong 1 week na to, yung impulsive na to, kung gagamit tayo ng fib and i-measure natin yung impulse na to. So, ito yung 0.5 and 0.6. Okay? So, bababa tayo ng time frame. So, dito naman, kung i-base lang natin siya sa movement and ano yung pinapakita niya, titingnan natin sa 1 day, nagpipingpong lang ulit siya. Meron tayo dito, mag-flat tayo dito ng support level. Okay? Ito yung support level natin kasi umakyat siya, nagkaroon ng sunod-sunod na bullish candle. Nung pagkababa niya, nireject niya, umakyat ulit. Bumaba siya. So, medyo umakyat pero hindi na ganun tumodo. Okay? So, sa pangatlo, hindi na ganun ka nag-touch sa support level natin. Okay? So, dito naman meron tayong resistance level. Okay? So, dalawang beses nag-touch. So, dalawang beses din nag-touch. Okay? So, may possible ba na magkakaroon muna siya ng range sa 1 day time frame? Wait and see tayo kung ano yung movement na gagawin niya. So, dito sa part na to, kung bababa naman tayo ng 4-hour time frame, okay? So, dito, nagkaroon dito ng impulsive. So, meaning, sunod-sunod na bearish candle. Ito yung part na to. Okay? So, ito yung pangalawang momentum na nagsasabi medyo aggressive yung mga sellers. Okay? So, kung gagamit naman ako sa last impulse na ginawa niya, grabe yung galaw niya, di ba? So, makikita natin pag gagamit tayo ng fib, invalid na siya. Yung last momentum na to. Yung last impulse na ginawa niya. Okay? So, invalid na siya kasi nandito yung 0.5, 0.6, 0.7. Okay? So, medyo nagkakaroon na siya ng sign na hindi na to ganun ka-strong yung mga sellers dito. So, nagkakaroon na ng medyo nagiging aggressive na yung mga buyer. Okay? So, dito naman sa part na to, okay, yung last galaw niya, okay? So, kung i-measure naman din natin to, so ngayon nasa 0.5 and 0.6 yung fib natin. Okay, so lagyan lang natin ito. Yan. Tapos, lagyan tayo ng lane dito. 7. Alisin natin yan. So, ngayon, yung price ngayon, nandito siya sa 0.5 and 0.6 and merong rejection, pangalawang rejection, and ngayon binabalikan niya ulit. Okay, so dito pa lang sa part na to, dito sa last galaw niyang impulse, hindi na siya nag-create pa na dapat ang tinitingnan ko kasi dyan is pag once na gumawa siya ng ganitong movement, so siguro mag-consolidate lang siya, magre-range lang ng pangsamantala, then magtutuloy siya to downtrend. Magtutuloy siya ng ganyan. Kaso nga lang, ilang beses niya nire-reject yung areang to, and nung last move niya, ito meron ditong aggressive, ito grabe yung bearish candle, pero hindi na siya nag-create pa ng lower low. Okay?
So, na-respect niya na ulit tong support level. Okay? So, may possible ba na pumunta ulit siya dito? Or kung eto naman, magkakaroon siya dito, magkakaroon ng, halimbawa dito, ito pa lang. Ito pa lang yung 4-hour time frame. Merong dalawang beses rejection. So, kung magkakaroon ng breakout dito, so, may possible, pwede ako mag-aabang ng pullback muna. Then, galing magsisell ako dahil dito, magpapalit ako into buy opportunity. Okay? So, maghahanap na ako ng buy sa gold pag once na magkakaroon dito ng breakout sa level na to. Kasi 4-hour time frame to eh. Okay? So, bakit? Kasi siguro may possible na ang market, itutuloy niya tong ranging na to. Dalawang beses yung touch dito. 1-day time frame, nagkaroon ng touch dito sa resistance level. Ayan. And dito nagkaroon din. So, may possible na magkakaroon siya ng breakout sa 4-hour time frame. Okay? Akyat. So, siguro target ko lang dito is itong level na to. Yung last bearish candle na to kasi invalid na to eh. So, pwede niya tong balikan na aakyat dito. Okay, itong level na to. Okay, so medyo ano ako ngayon, 50-50 muna kay gold. And kung bibigyan rin natin dito, ito. So, dalawang beses ng touch. Ayan, medyo magkakaroon tayo ng malaki-laking movement. Okay, so may possible ba na magkakaroon siya ng breakout, then pullback, or breakdown, then pullback? So, tingnan na lang natin kung mabe-break niya yung 4-hour time frame natin na 0.5 and 0.6 na measure natin sa fib. Okay, so abang-abang ako dito kung ano yung gagawin niya. Magkakaroon dito ng aggressive move. Magbibigay siya dito ng bullish candle. So, pwedeng may possible na magkakaroon ako ng buy. Okay? So, next is Euro AUD. So, Euro AUD, top down ulit tayo. Galing 1 week ulit tayo. So, ngayon, kung makikita natin sa Euro AUD, nagkaroon dito, di ba, ng uptrend. Okay? Kaso nga lang, nagkaroon na dito ng consolidate na yung presyo. Okay? Sa part na to, galing uptrend, nagkaroon na ng possible change of structure. Kaso nga lang, yung last, sa 1 week na to, andito yung last higher low niya. Diba? Okay? Higher high, higher low. So, ayan. So, ngayon, sa wave, ano tayo, maglagay tayo ng support and resistance. So, ito yung neckline ko. Nakikita ko na magkakaroon ng breakdown sa part na to. So, ngayon, sa ginawa niyang uptrend sa 1 week, hindi na siya nag-create. Galing dito, ayan, nung bumaba siya, hindi na siya nag-create ng higher high. Okay? So, ang ginawa niya, nag-consolidate na lang siya and nagbabadya siya ngayon na magkaroon ng breakdown dito sa support level. So, okay? So, tingin tayo dito. So, makikita natin sa 1-day time frame, meron na tayong, ayan, tingin tayo ng support level and resistance level. So, 1-day time frame to, mga kapipa. So, resistance level and support level. So, nagkaroon ng breakdown.
Then, may pullback na ginawa siya. Okay? So, nag-range. Nag-range. Then, nagkaroon ng breakdown sa part na to. Nag-create ng lower low. Okay? Lower high. Okay? And ngayon, nag-create ulit siya ng lower low. And may possible na pwede siyang mag-pullback ulit dito sa level na to para mag-create siya ng lower high. Okay? So, pwedeng possible na pumunta siya dito or magkakaroon ulit dito ng rejection. So, pwede niyang i-test niya ulit tong resistance level. Okay? Or, mag-create na siya dito ng lower high sa level na to. Okay? So, check natin sa 4-hour time frame. So, makikita natin sa 4-hour time frame, okay, meron na siyang mga rejection sa part na to. So, pwede nga bang magkaroon siya dito? Umakyat siya muna sa level na to. Okay. So, makikita natin may mga rejection na siya sa part na to, no? Ayan. And ito. Okay. So, ngayon, nasa level ulit siya na to. So, pwede bang akyatan niya ulit ito? Magkakaroon ulit siya ng, i-retest niya ulit tong level na yan para tumuloy-tuloy yung downtrend or magki-create na ba talaga siya ng higher high. So, kung aakyat naman siya sa level na to, kung aakyatan niya naman to, ayan. So, kung aakyat siya, pwede akong mag-aabang-abang sa level na to. Kasi sa higher time frame, 1 week, di ba, uptrend talaga siya. Kaso nga lang, may something nagre-reject sa resistance level. Ilang beses niyang nireject and hindi na siya nag-create ng higher high. So, kung i-analyze natin sa Euro USD based lang sa 4-hour time frame, so kung magkakaroon siya ng breakout dito sa level na to, so abang-abang na lang tayo kung babalik siya, ano nga ba yung ibibigay niya? Magkakaroon ba siya ng rejection or tuloy-tuloy na siyang bumaba? Okay, so sa ngayon, abang-abang muna tayo kung ano yung gagawin niya dito, Euro USD, kung anong gagawin niya dito sa level na to kasi ito, nireject niya, tapos nag-create siya ng impulse, nagkaroon ng breakdown. Then, nag-reject ulit sa part na to, bumaba, umakyat, nag-reject ulit, okay? Kaso nga lang, hindi na siya nag-create pa ulit ng last reject niya, pangalawang reject, hindi na siya nag-create ng lower low. So, may possible na i-retest niya yung level na to. Okay? Or mag-create siya ng higher high. Tapos pullback, tapos continue, pwedeng ganon. Okay, so, tingnan natin kung ano yung ibibigay na setup ni Euro AUD. Okay, so, ngayon ang last ko naman na i-share si Dixie. Ano nga ba nangyari kay Dixie? So, punta ulit tayo sa 1 week time frame. So, titingnan natin si Dixie. Okay. So, dito sa Dixie naman, makikita natin na nag-create siya sa, mas malinaw to siya sa 1-day time frame, nag-create siya ng higher high. Okay. Kaso nga lang sa level na to, medyo mabagal yung galaw niya. Okay, so pwede bang pag pumunta siya sa level na to, magkakaroon ulit ng rejection? Okay? Or aakyat siya sa level na to. Which is kung nasan yung resistance level natin. Magkakaroon ba ulit siya ng rejection dito? Kasi nireject niya to, then ang move sunod-sunod na bearish candle or ito ba i-reject niya na tong level na to? Kasi medyo mabagal yung movement niya. Okay? So ngayon, medyo bababa tayo ng time frame. Ano nga ba yung nangyayari kay Dixie? So makikita natin, no, nag-create siya ng
higher high. Ngayon, medyo mabagal yung move niya. Upside, 'di ba? So, mabagal yung movement niya. So, ire-reject niya ba ito? Itong level ng resistance level? Or tutuloy siya sa resistance level ng 1 week? Okay, so, wait na lang natin kung ano yung ipapakitang setup ni Dixie. Okay? So, makikita natin sa 4-hour time frame, no? Meron na siyang pinapakita dito. Itong rejection na to. And nag-reject ulit siya. So, dalawang beses siya nagbigay ng rejection dito. Tapos, nagkaroon ng downside move. So, sinusundan ng bearish candle. Okay? Makikita natin siya. Ito yung neckline. Nagkaroon ng bearish candle. Sunod-sunod. Then, may possible ba na i-continue niya to? Or ito, yung dalawang rejection na to, itutuloy niya. Okay? So, kung bababa pa si Dixie, so may possible na umakyat si gold and Euro USD. Okay? So, titingnan na lang natin kasi meron tayong mga high impact news this week. Okay? So, makikita natin, meron din tayong news sa Euro. So, bukas to, 5 p.m. CPI. Okay? So, and meron din tayo sa gabi, USD. So, kay Powell and job opening, 10 p.m., 9:30 p.m. to 10 p.m. Okay, so malalaman natin yan kung ano yung ipapakita niya bukas o mamaya. Ano na ngayon, 12:24 a.m. na. So, bukas kung ano yung ipapakita niya. Naggalaw. Okay, kung magki-create na ba ng higher high and bibigyan ba tayo ng setup na pasok. Okay? So, medyo marami-rami yung non-farm employment. Okay, so Wednesday din. So, medyo volatile yung mangyayari ngayon. Puro mga high impact news. Okay? USD. So, sa mga nagtitrade and hindi pa ganun ka, advice ko, wag muna mag-trade sa high impact news. Pero kung kaya naman i-manage yung risk, so push nyo lang. Okay? So, ayan, yun lang yung update ko sa mga pair na to. Okay? So, thank you for watching. So, bye-bye!